Mukhang si Rui at Hachimura din ngayon nalalagay sa alanganin eh. Kala ko si Lebron lang. Sa mga salary cap projection kasi, pwedeng umabot o magkaroon ang Lakers hanggang 50 to 52 million na cap space kung i-renounce nila yung contract nitong si Lebron na nasa 57 million at Rui at Hachimura na nasa 27 million pa. At pwede silang magdesisyon sa ibang free agent nila sa minimum contract lang eh. Kaya yung 50 million cap space na yan ng Lakers, projection pa lang yan mga pare ko. Kung pipiliin ng Lakers na alisin muna yung cap hold nila Lebron at Hachimura sa kapapasok yan, makakagalaw sila ng mas malaki sa offseason para sa center at 3-and-D guard na hinahabol nila. Kaya nalalagay sa alanganin din yung contract ni Hachimura. After ng extension ni Reeves, ang next project ng Lakers front office talaga, maayos muna ang contract situation ni Lebron. Malamang sa malamang ngayon, nag-uusap na yung mga yan para kumbinsihin si Lebron at bumalik gamit yung salary discount. Kaya malamang sa malamang, ang susunod nga araw, alis of center na hinahabol o nire-request ni Luka. Saka sila magdidesisyon naman para dito sa future ni Hachimura. Kung ganyan yung lagay, pwede kasi siya mismo ang pumasok sa unrestricted free agency, pumirma ng mas malaking contract sa ibang team kung hindi kayang ibigay ng Lakers yung salary demand na hinihingi niya. Maraming team rin ngayon yung humahabol kay Hachimura dahil sharpshooter yan, isa pa playoffs proven na. San Antonio Spurs, Piston, Brooklyn yung mga nauugnay. Kung ipa-priority ng Lakers yung pagkuha ng center at pagpapirma ng extension contract kay Lebron, possible mahuli na si Hachimura. Inugnay siya sa Minnesota Timberwolves. Sinabi mismo ni Jovan Buha, magandang fit si Rui sa Minnesota Timberwolves. Pwedeng Julius Randle at Nasrid ang gamitin ng Wolves kapalit si Rui at ibang asset ng Lakers. Kailangan kasi ng Wolves ng stretch forward. Malaking bagay para kay Edwards. Iwas double team Support kay Jaden McDaniels, Rudy Gobert. Malakas yung dalawang to sa depensa, kaya hindi nga raw kailangan sana ni Rui bumuhat sa defensive assignments. Mas magpo-focus siya sa scoring at shooting. Ang problema, nauna na ang Hornets gumalaw, nakuha nila si Nasrid. Samantalang si Randle nakuha ng Nets kapalit si Claxton. Patulog-tulog kasi sa pansitan si Pelinka. Hindi performance ang problema nga raw kay Hachimura. Mas naging efficient pa nga kay Reeves yan sa playoffs 17 points, 54.9% sa field, 56% sa 3. Iba lang talaga yung priority ng Lakers parang ayaw ng championship title. Sa ngayon kasi kahit na-announce na yung extension ni Reeves na 4 years 185 million, ang nasa books pa rin ng Lakers yung cap hold niya na nasa 20.9 million lang. Hindi pa agad papasok sa Lakers yung first year salary niya na nasa 41 million. Dahil nga may bird rights ang Lakers sa kanya, pwede nilang papirmahin si Reeves pagkatapos nilang gamitin ang cap space. Ito rin mismo yung ginawa dati kasi ng Philadelphia kay Tyrese Maxey. Sa mga report na lumalabas talaga, mas gusto ng Lakers gamitin ang flexibility nila para kumuha ng impact center at elite 3-and-D guard. Kung makuha nila yan ng mas maaga sa open market, sa kanila ibibigay kay Reeves yung 185 million na contract. At saka sila dyan gagalaw para sa possible extension nitong si Lebron. Susunod na lang yung kay Hachimura. Nakadepende na nga lang raw sa natitirang financial flexibility ng Lakers front office. Parang latak na nga lang yung matitira kay Hachimura dyan Sinabi pa ni Brian Windhorst sa ESPN, tinawag ng ilang NBA teams na phantom cap space yung sitwasyon ngayon ng Lakers Sa papel, pwede silang magkaroon ng mahigit 50 million na cap space pero hindi nila yan makukuha basta-basta kung ibabalik nila yung mga free agent player nila tulad ni Lebron at Hachimura. Si Hachimura, malaki yung cap hold nasa 27 million pa kasi. Kaya hindi to guarantee magagamit agad. Hindi makakagalaw ang Lakers hanggat nakahold pa yung contract nitong si Hachimura at Lebron. Hanggang hindi pa official na pumapasok sila sa unrestricted free agent. Kaya ngayon pa lang inaayos na yan ng front office bago ang off-season. Kaya si Hachimura ngayon nalalagay talaga sa alanganin rin. Pwede nilang gamitin yung contract niya para magdagdag ng possible alis center na target nila sa market. Lalo ngayon na possible nandyan yung pangalan nila Walker Kessler, Robert Williams, Mitchell Robinson, Miles Turner. Pwede rin gumalaw ang Lakers kay Nasrid ngayon sa Hornets gamit ang trade. Lalo't sa report,
Under monitoring ngayon ang Lakers dito kay Nasrid mula sa Hornets. Galing si Rui sa 4 years 18 million. Hawak pa rin ng Lakers ang bird rights niya. Pwede siyang papirmahin tulad kay Reeves Pero ang lagay kasi hanggat hindi pa siya napapapirma o hindi pa nire-renounce ng Lakers ang rights niya, may cap hold pa rin siya na umaabot sa 27 million na nakalagay sa salary cap mismo. Kaya nabibigatan din talaga ang Lakers. Halos kalahati rin niya ng cap hold ni Lebron Sila yung dalawa ngayon na may mabigat na salary cap hold pa. Kaya sinasabi nitong si Dave McMenamin sa ESPN reports na si Rui ang magiging odd man out ngayon sa Lakers. Sa madaling salita, pwede siyang hindi ma-resign dahil sa mas priority ng Lakers ang pag-add ng elite defender at starting center caliber na hindi nila makukuha yung mga yan hanggat nasa kanila pa yung couple nila Rui at Lebron.